So, bago po ako mag-share ng salita ng Panginoon, ako po pala si Pastor Peter Green, asawa ni Pastor Rawana, sa hindi po nakilala po sa akin. First of all, is a privilege po na mangaral po ng salita ng Panginoong Diyos. Pribileyo po at nagagalak po ako, bagamat ako ay medyo nangangamba, pero I pray to the Lord na siya ang gumabay sa akin na mag-share ng salita ng Panginoon at na kinukumport ko yung sarili ko na Tagalog naman to at mga Pilipino yung mga kausap natin. So, sabi ko, enjoy life, no? So, praise God sa mga Pilipino, glory to God. At binabati ko rin po pala yung aking ante, si Auntie Telda. Happy birthday kay Auntie Telda. Today is his birthday, 62 years old na po siya. Kung dito po siya sa Amerika, may matatanggap na po siya ng Social Security. No, dito po sa Amerika, 62 years old, makatanggap ka ng Social Security mo, malaki-laki. No? Pero malaki rin po yung gastos dito. Siyempre kay Pastor Roger, Pastor, Pastor Roger yun, no? Kasama po namin siya sa ministeryo po. Glory to God. Ah, God bless, Pastor. At syempre sa bawat isa po. So napakarami nyo po, hindi ko na po babanggitin po yung mga pangalan ninyo. Magandang umaga po dito sa Pilipinas, sa Amerika po, 4:35 a.m. So diyan po sa Pilipinas, around 7:35. Amen. So itinalaga po ako na mag-share po about Jesus is the Messiah, Lecture 5 po. Pinag-aralan ko po ito, no? Ewan ko. Glory to God. But I pray ang Panginoong Diyos siyang maglilid po sa atin. Amen? So sa ating lecture 5, sa unang punto po ng ating lecture, ang tao ay talagang nangangailangan po ng Kristo. Tama po yan. Totoo po na nangangailangan po tayo ng Kristo. Bakit? Kasi po yung pagkakasala po ni Eva at Adan na mababasa po natin sa Genesis 3:16 and 24, no po, doon po nag-umpisa yung ng resulta ng pagsuway ng tao. Amen, kay Eva at Adan. No po? At lahat po tayo naapektuhan po nito. Bakit? Kung babasahin po natin yung genealogy of Jesus Christ sa Matthew at sa Luke, matitrace po natin doon na ang genealogy of Jesus Christ ay kay Adam. No po? Kung tayo po ititrace din po natin ang ating genealogy, matitrace din po tayo kay Adam din po. Bakit? Kasi si Adam po ang unang tao dito po sa mundo. Amen. So, kung titignan po natin sa buong mundo, halos lahat po tayo iisa lang, magkakapatid po talaga. Kaya po dito sa Amerika, pag may races, sinasabi po natin na isa lang tayo, ganon, hindi puti, itim, black, brown, kasi may isa lamang tayong tunay na ancestor, ito nga si Eva at Adan, no? Kung iti-trace mo all the way back, genealogy natin po kay Eva. Dahil po si Eva at Adan ang ating pong ancestor, yung nangyari po sa kanila, nangyari rin po sa atin. No po, nasumpa lahat ng bagay, kasamaan sa mundo dahil po sa biro mo sa pagsuway lamang ng pagkain ng bunga na yon. Biro mo yon, no? Sa bunga lamang ng prutas na yon, nasumpa ang lahat. Biro mo yon, isipin mo yon. Ang dami-dami natin ginagawang kasalanan. Iniisip-isip ko, bunga lamang ng punong kahoy yon, no? Nangyari lahat yung sumpa, no? At ito nga po sa ating teksto, mababasa po natin sa Genesis 3:16 to 24. Babasahin ko po sa inyo sa ating outline. Sabi po dito, ito po yung resulta ng kanilang pagsuway po. Dahil po si Satanas ay tuso, sinumpa, itinwis ni Satanas tinuwis ni Satanas yung katotohanan na sabi ni Satan
no, na hindi ka mamamatay, hindi ka mamatay kundi ikaw ay magiging Diyos. Ito naman si babae gustong maging Diyos, no, na ano siya, na napitag siya, no? So titignan niyo po sa ating panahon, na isip-isip ko rin po ito, sino po ba yung mga kulto ngayon? Ito po yung mga nagtitwist ng salita po ng Diyos. No, mababasa po natin yan, yung mga meron pong mga magagaling na mga mangaral diyan na kaya po nilang mag-manipulate. Ito po yung trabaho ni Satan, mag-twist ng salita ng Panginoon. Dito po mababasa po natin sa Genesis 3:15 po, na yung binhi ng babae at binhi ni Satan. Yung binhi ni Satan doon, ito yung nga yung kasama na po dito yung mga nagtuturo po ng mali. Mali kasi po ginawa po to ni Satan, tinwist niya po yung salita ng Diyos. So ano yung mga ginagawa ng mga ngaral na kulto ngayon? Tinitwist din nila yung salita ng Diyos, no, para hindi sila mapunta sa katotohanan kay Kristo. Kaya nga po sabi ni Pastora Joanna, may problema ngayon kami sa Pidpid, may iglesia doon ni Kristo. So talaga pong nakikibaka po tayo. At kung titignan nyo rin po, no, sa buong mundo, marami pa rin pong hindi naniniwala na si Kristo po ay ang Diyos. Hindi po siya naniniwala, marami pa rin po hindi naniniwala sa Kanya. No, maging sa ating mga Christianity denomination, marami pa rin po. So ito po yung mga binhi ni Satan na isama. Saka yung binhi rin ni Satan dito, ito rin po yung mga tao na kung saan ang gusto po nila sirain po yung mga gawain po ng salita ng Diyos, no? But hopefully kumilala po sila sa Panginoon. So babasahin po natin yung resulta po ng pagsuway ni Eva at Adan sa pagkain lamang po ng prutas na yon. At ang mahirap pa niyan, itong si babae, tinukso niya rin si lalaki, si Adan. Ito naman si Adan, dahil mahal niya si lalaki, si babae, ayaw yata niyang mapahiya si babae, kinain niya na rin. So, doon na, nagkasumpa-sumpaan na, kasi nang kinain na ni Adan yung prutas na yon, sa kanya po binigay ang kapamahalan po actually sa lalaki. Kaya po nadudon na po, nagumpisa na yung course. Pero kung hindi po yata kinain ni Adan yon, maari pong mag-iba po yung situation. So, ito na po yung nangyari, ito na po yung pinakamalagim na pangyayari na nangyari po sa kasaysayan po ng tao, no, yung pagkain po ng pagkain po ng bunga na yun na pinagbabawal po ng Diyos, no po. Okay, sabi po dito sa Genesis 3:16 and 24, sa babae na may ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, at sa panganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, papasakop ka sa kanya, siya mong susundin. Ito na. So nakikita po natin dito sa verse 16 na hindi dapat na mahirapan yung mga babae para mga hindi po dapat mahirapan sila kung manganak, pero dahil sa kanilang pagsuway, nahirapan na po siya. Sinare na po ito nila Pastor Rico at ni Pastor Jimena at mga iba pa po, no? So, yun na nga. At yung babae na nagusto maging Diyos, ngayon, papasakop ngayon siya sa lalaki. So, yun na. Ito na yung sumpa. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa na inyong kainin ang ipinagbabawal kong bunga. Dahil dito, sinusumpa ko ang lupa sa hirap sa pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Kaya tayo mga lalaki, nagbubungkal tayo, na nagpapagod tayo para makapag-support sa sarili natin at sa ating pamilya, no? Na pagbubungkal, paghihirap, pagpapawisan mo ang iyong ang iyong ang iyong kinakain o yung mga pangailangan mo, magtatrabaho. At verse 18 po, mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Biro mo, nandito na rin yung plano ng Diyos na ang tao mamamatay na. Nandito na po yun. Nandito na po lahat. Yung sakit,
pagkamatay ng tao, kasi po yung sinabi doon, you will die, hindi po siya namatay physically, pero namatay po sa spiritual. But mababasa po natin sa mga Genesis 5:4, namatay rin po si Adam 900 years. Ayun na po yun. No? Dapat di po dapat mangyayari yon, pero nangyari po yon. Tunay na namatay po siya spiritual at maging physical. Kaya po tayong mga tao, dumaranas po tayo ng karamdaman dahil po ito, dito po sa pangyayari pong ito. Nasumpa po ang lahat. No? Sabi po dito, mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ay iyong kakainin, sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Biro mo yan, no? Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa ay ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Ito na. Dito, nag-umpisa na dito yung unang pagpatay. No? Pagpatay. Ang Diyos mismo ay makikita po natin dito dahil po sa kabayaran, sa kasalanan po ni Eva at Adan, nagkaroon po, dumagas po yung dugo. No? Para mabalutan po sila. Ito ay naglalarawan po na ang kasalanan po ay dapat pong bayaran. Kaya po ang sanhi po talaga ng kasalanan talaga pong matindi. No? Talaga pong karumal-dumal, talaga pong pagbabayaran ng dugo. Ganon ang katindi ang kasalanan, biro mo, matindi. Matindi ang kabayaran ng kasalanan, maging inosenteng hayop na matay na, no? Dahil nga nagkasala ito si Eva at Adam para po sila makover po sila. Sa verse 22, pagkatapos sinabi ng Panginoong kay Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamamatay. Dahil daw ang tao, alam niya na daw yung masama at mabuti, yun na. Itinalaga na ng Panginoon na siya ay ang kayang buhay ng tao po ay limitado na lang. Pinalas na po siya doon sa halaman ng Arden para hindi po siya kumain doon ng bunga na nagbibigay ng eternal life. No po, ito po yung sinabi po dito. Okay? Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos. At sa dakong silangan ng halaman ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang naniningas na umikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. So ito po ang estado po ng tao, kaya po tayo nangangailangan ng Kristo. Dahil po ang tao ay naging masama, naging control po tayo ng diablo, no? Kasi ang diablo po ang may hawak po ng kasalanan. Siya po ang sabi po sa Ephesians 2, lahat daw po ng mga tao na hindi nanampalataya sa Panginoon, na naghahari daw po sa kanila ay ang diablo, lahat po. At doon po tayo nanggaling lahat. Lahat po tayo. Lahat po tayo. Kaya ito pong pangyayari dito sa Genesis, ito po yung napakamatinding nangyayari po sa tao. No? So, alam ng Panginoon na hindi po kaya solusyonan ng tao ito. Hindi po kaya ng tao na iligtas niya yung kanyang sarili kasi nga makasalanan na tayo, magiging kapo siya sa kalwalatian ng Panginoon, paano siya ngayon makakapunta doon sa langit, no? Kaya kung babasahin mo, before this, bago po itong sumpa na ito, mababasa mo sa Genesis 3:15, ibinigay na po ng Diyos yung solusyon. So, napakabuti po ng Diyos kung titignan niyo po, bago po siya magpataw ng parusa, no, sa tao, nagbigay na po siya ng solusyon. Ito po, ibabasahin po natin sa Genesis 3:15, nga po yung binhi ng babae at lalaki mag-aaway. Mamaya po isi-share ko po yan sa inyo, no, na ang Diyos mismo ang magbibigay ng buhay. Alam ng Panginoon na siya mismo, si Yesu Kristo mismo ang binhi na yon na magiging na magi-strike si Satan doon sa hill niya,
No, biro mo 'yon, ang pagmamahal po ng Panginoon ay nandoon pa rin dahil sa pagmamahal niya po, no? Nagbigay po siya ng solusyon agad para po tayong mga tao ay hindi maging talunan. Kasi po, tayong mga tao talaga pong talunan tayo, no? Kung titignan po natin, hindi po natin kaya ang diablo kasi ang diablo, they are angelic being, no? They are more stronger than man, they are more wiser, no? At ang gusto po ni Satan, gusto po niya maging Diyos dito sa mundo. Yun po yung naging kasalanan niya na unang-una. Dahil po sa kasalanan ni Satan doon sa langit na gusto niya pong itaas yung sarili niya na maging Diyos. No? Yung pride na kay Satan. Gusto niya po maging, kaya po siya binaksak dito sa lupa at na nakita ni Satan dito sa lupa na kaya niya maging Diyos. Yun na nga, yung pagsabi niya kay Adam, you will be like God. Kasi gusto niyang maging Diyos, maghari dito sa mundo. At sumunod ngayon tao, ngayon si Satan naging hari ng kasalanan. Kaya tayo mga kasalanan, si Satan nag-aari sa kanila ngayon. So nakita ng Panginoon dito na ang paglalabang ito ay hindi po sa tao. This is between good and evil. Ang Diyos mismo ang kalaban dito ni Satan. Ni Satan, ang kalaban niya talaga mismo ang Diyos. Ang tao naging inosente, naging biktima po rito actually. Iniisip ko po to, naging biktima po ang tao dito, no? Si ang Diyos po talaga ang kalaban po ni Satan. Kaya po sa Genesis 3:15, itinalagaan na ng Panginoon na siya talaga ay magbabayad para po sa ating mga kasalanan, no? Ibinigay niya na po 'yon. Kaya po nangangailangan po tayo ng Kristo kasi wala po tayong kakayanan na labanan si Satan, di po natin kaya umabot sa kalwalhatian ng Panginoon. So talaga pong by grace, kaya po yung doktrina na by grace, talaga pong totoo yun kasi talaga pong aasa lamang po talaga tayo sa Panginoon, sa kanyang pamahal, pag-ibig, maging po sa buhay na walang. Kaya po kailangan po talaga po natin ng Mesyas. Amen? Siya po, ang Mesyas, siya po ang maglilitas sa ating mga problema. Amen? So, ano pong ibig sabihin po ng Mesyas? Ano po ang definition po? Sabi po ng definition po ng Messiah, sabi po this, Messiah comes from the Hebrew word Mashiach. Hebrew words daw po, Mashiach, and means anointed one or chosen one. The Greek equivalent is the oil word Christo, or in English Christ. The name Jesus Christ is the same as Jesus the Messiah. In biblical times, anointing someone with oil was a sign that God was consecrating or setting apart that person for a particular role. Those anointed one was someone with a special God-ordained purpose. So ito nga po yun, ang ating Panginoong Yesus, ang Mesya, siya po yung itinalaga ng Panginoon na magliligtas po sa atin. Marami pong inanoint sa panahon ng Israel, yung hari at priest at hari, priest, and prophet po, inaanoin po sila for separate po sa paglilingkod po sa Panginoon. For example, sa altar, no? Pinahiram po ng langis yung mga altar doon po sa temple para po i-separate po yon sa paglilingkod po sa Panginoon. Ganun po yan. Yung mga gamit doon po sa temple, maging din po yung temple ay sineperate po para po sa pagsamba po sa Panginoon. Ganun din po ang mga tao, mga pari, mga hari, inoil din po sila para po sila ay maglingkod po sa Panginoon. Pero ang tunay po na mag na na Mesyas na talaga pong pinahiram para po sa ikakaligtas po ng tao, walang iba ko po kundi si Kristo. Amen. So ipinangako po ng Diyos na meron pong deliverer, ito po ang Panginoong Yesus. At ang Panginoong Yesus ay tunay po siya na hari. Bakit po tunay na hari si Kristo? Dahil po siya po ang mag-govern po talaga sa kalupaan. Siya po ang maghahari, reigning king. Hindi po nangyari yan sa kanyang pagpunta po dito sa lupa, bagkos siya po ay makikita po natin sa New Testament na siya po ay pinaglaruan pa na hari, di ba? Makikita mo na nilagyan siya ng corona
thorns, no? Pinaglaruan siya, no? Ganon. Pinaglaruan siya po, tinadyakan, sinampal, ganon ganyan, no? Pero in the future po, no, si Jesus Christ talaga po, siya po ay reigning king sa kanyang pagbabalik po dito sa lupa. Pangalawa, pinangako rin po ng Panginoon na sa angka ni David maghahari po yung hari na yung magpakailanman. Yun po nga si Jesus Christ. Amen. So, kung bakit po naging true king si Jesus, because he will govern his people. Mababasa po natin yan sa Isaiah 9:6-7. He will the child will govern, 'di ba? Siya yung sa papasanin ng Panginoon ang paggogobyerno po sa tao, ito po yung mangyayari, kaya po siya ay true king, kasi po in the future again, he is the creator of all. Siya po talaga dapat ang manghahari kasi siya po talaga ay Diyos. Kaya yung mga hari na nag-reign, maging si David o sino man yung mga hari reign sa Israel, sila po ay hindi po talaga ang true na maghahari po, kundi po walang iba kundi mismo ang Diyos, kasi ang Diyos ang naglikha sa lahat ng tao. Walang iba mag-govern sa tao kundi ang Diyos mismo. 'Di ba? Kaya siya ay tunay na hari, no? Yan po ang propesiya na darating po. Jesus will reign. At si Kristo ay naghahari na po naman sa ating mga puso, na sa ating po mga naniniwala kay Jesus Christ. Si Kristo naman ay tunay na pare. Bakit naman, ano po ang trabaho ng pare? Ang trabaho po ng pare ay mag-sacrifice po ng mga sacrifice po ng mga ain-alay para po sa Panginoon, para po tayo patawarin sa ating mga kasalanan. No po, yun po ang trabaho ng mga pare sa linya po ni Aaron, mga Levites, itinalaga po sila. Si Aaron ay pinahiram para maging priest, at yung kanyang mga inapo, no, sa kanila po papasok ang mga Levites. Si Kristo naman po ay naging tunay na priest, kasi po yun, kasi po hindi lamang po siyang mag-aain po ng kasalanan ng mga tao, kundi siya rin po mismo ang kanyang dugo ang ialay niya para po sa ating Panginoon. Kasi po siya po ay naging tunay na priest, kasi po yung inaalay po ng mga Levita o ni Aaron, hindi naman po talaga nakapag-alis po ng kasalanan yun. Ngayon si Kristo, yung kanyang banal na dugo, kung babasahin po ninyo sa Hebreo, talaga pong nakakapaglinis po ng banal na ng kasalanan po ng tao. Yun po ang sinasabi. Kaya po si Kristo talaga ang true priest. Amen. At di lamang po yun, no? Si Kristo ay true priest kasi inalay niya yung kanyang dugo hindi po sa temple ng tao, no? Dito sa Temple of Jerusalem. Kundi sabi ni Kristo, ang ng Biblia, yung kanyang dugo ay talagang inalay niya doon sa Holy of Holies, doon sa kalangitan. No, kaya po siya talaga ang true peace. Siya po ang tunay naging mediator between man and God. Yun po ang trabaho rin po ng priest, maging mediator. Kaya po ang tao pag nagkasala sa Israel, ang pari po, siya po ang nag-aalay ng dugo para magkaroon po na at peace sa Diyos, no? Pero yun po again ay temporary lamang hanggang sa pagbalik po na tunay na para ito po ay si Kristo. Kaya po siya ang tunay na priest, at siya rin po ay true prophet. Bakit po siya ay true prophet? Oh, amen? So because kung babasahin po natin sa John 1:1, you know, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Biro mo, mismo, ano pong trabaho ng propeta? Siya po is spokesperson to God. Siya po ay nagre-represent, tagapagsalita sa sinasabi ng Panginoon sa mga tao. So si Kristo naman ay naging true prophet kasi siya mismo ay Diyos. Amen? Yung sabi nga ng Panginoon, sumasalita siya hindi gana ng kanyang sarili lamang, kundi yung kanyang narinig sa Ama. So nakita natin si Kristo, hindi lamang si Kristo nagsasalita ng patungkol sa Diyos Ama, kundi alam natin na si Kristo ay nandoon po siya sa langit. Kasama po siya ng Diyos. Mismo ang Diyos ay kasama niya mula pa
simula. Siya po talaga the embodiment of the word of God, no? Siya mismo ang Diyos, siya talaga ang tunay na propeta. Yung mga salita ng Panginoon ay katotohanan, hindi lamang sa kanya yan, kundi galing din sa Ama. Talagang approved, sealed, because He is God, di ba?